papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, nahayag sa salmong tugunan ang buod ng pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala? O sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula, o sa kasikatan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoon ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobin, tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabit araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawanis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung pinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muli binuhay si Kristo, kayo'y hindi na nahahango sa inyong mga kasalanan at walang tuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng nanampalataya na nananalig kay Kristo ay napahamak kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo.
Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mga mayayaman, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo, magandang araw. Sino po sa inyo ang hindi masaya ngayon? Taas nga ang kamay. Ako lang? Sino sa inyo ang masaya ngayon? Taas ang kamay. Wow, o di ikaw na. Talaga naman, no? Totoo? Masaya po kayo? Ay, salamat. No, pero para sa mga hindi masyadong masaya o para sa mga naghahanap ng ligaya, ayaw lang umamin, makinig sa ating pagninilay ngayon. No? Simulan muna natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Sa isang retreat tungkol sa kaligayahan, mayroong 70 tao ang dumalo. Ilan po ang dumalo? Saan dumalo? Ayun, gising si Dakis. Very good, no? Tinitest ko lang po, baka kasi tinulugan nyo na ako no? Kaya, bago nagsimula, yung retreat master na talakayin ang tema ng retreat. Ano nga po yung tema ng retreat? Tungkol saan? Ayun, kaligayahan, no? Sabi ko nga kanina no? Bago talakayin ang tungkol sa kaligayahan, nagbigay ang retreat master ng tig-iisang lobo sa bawat tao. Ano yung binigay ng retreat master? Ilang lobo ang binigay? Ilan lahat? Ayun, syempre, 70 pa din 70 no? Pagkatas niyang bigyan ng tig-iisang lobo, inutusan niya ang mga tao na isulat ang kanilang pangalan sa lobo. Anong sinulat sa lobo? Pagkatapos sinulat ang pangalan, kinuha ng retreat master ang lahat ng lobo. Lumabas sa silid at pumasok sa kabilang kwarto. Doon, pinakawalan ang mga lobo. At bumalik ang retreat master doon sa silid kung nasaan ang 70 mga tao. Inutusan niya ang mga tao
na pumunta sa kabilang kwarto at hanapin ang kanilang lobo. Anong gagawin ng mga tao? Binigyan sila ng 5 minuto para hanapin ang kanilang sariling lobo. Pagpasok sa kwarto, nag-unahan ang mga tao. At dahil 5 minuto lang, andyaang nagkatulakan at nagkagulo ang lahat sa paghahanap ng kani-kanilang mga lobo. Natapos ang 5 minuto, may iba, nahanap nila ang kanilang sariling lobo. Pero, nakasakit sila. Nakabalya sila. Meron namang iba, at marami sa kanila, hindi nakahanap. Hindi na nga nahanap, napagod pa at nasaktan dahil sa kaguluhan. Pagbalik nila sa silid, inutusan ng retreat master ang lahat na muling bumalik sa silid kung nasaan ang mga lobo. At sinabi niya, kunin ninyo ang anumang lobong makita ninyo. Huwag na kayong mamili, kunin ninyo. At pagkatapos, ibigay ninyo sa may-ari ang makuha ninyong lobo. Wala pang 5 minuto, ang lahat ay nakakuha ng kani-kanilang lobo. Mga kapatid, ganito ang madalas nangyayari sa ating buhay. Lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. Parang lobo, nag-uunahan, nagkakagulo, matagpuan lang ang kaligayahan. Ngunit, minsan, hindi natin ito matagpuan. Sa ating paghahanap, minsan nakakasakit pa tayo o kaya nagkakagulo tayo. Meron naman yung iba, akala nila nahanap na nila, pero hindi pa pala. Kaya binibitawan nila ito. Meron namang pagkakataon sa sobrang paghahanap, nagiging desperado. Kaya't lalong napapahamak. Meron sa paghahanap, napapagod. Kaya sumusuko. Ganito natin hinahanap ang kaligayahan. Ang hindi natin alam, ang ating kaligayahan ay nasa kaligayahan ng iba. Ibigay natin ang kaligayahan ng iba at makukuha natin ang sarili nating kaligayahan. Parang ganito ang mga sinasabi ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Parang kaligayahan, palitan mo lang ng pagpapala. Hindi naman natin mapaghihiwalay yung dalawa. Kapag ikaw ay pinagpala, ikaw ay magiging maligaya. At para maging maligaya, hinahanap mo ang pagpapala. Parang ganito, yung tinuturo ni Jesus tungkol sa aral ng pagpapala. Marahil, noong panahon ni Jesus, ang mga tao ay naghahanap ng pagpapala para maging maligaya. Sa panahon natin, kung saan-saan tayo pumupunta, matagpuan lang ang pagpapala. O hindi ba? May iba, pumipila sa loto. Baka sakaling pala rin. Dahil pakiramdam ng iba,
sa pera matatagpuan ang kaligayahan. Meron naman ang iba, pumupunta sa ibang bansa. Wala nang pag-asang Pilipinas. Mag-a-abroad na lang ako. Wala naman akong matinong buhay dito. Pero sa abroad, sigurado ako, meron. Diba? Kaya nga ang haba-haba ng pila sa mga embassy, sa mga applyan ng mga trabaho abroad. O kaya, ang iba, sa material, yung kayod ng kayod, halos hindi na umuwi, 18 oras nagtatrabaho sa isang araw dahil kailangang kumita, dahil kailangan may pagsustento, dahil ito ang magiging kaligayahan ng buhay. Hanap ng hanap kasi pakiramdam sa tao makikita ang kaligayahan. O, hindi po. May ibang may asawa, malungkot. 'Di ba? Wala sa tao. Mga kapatid, hindi sa lugar, hindi sa bagay o tao matatagpuan ang kaligayahan at pagpapala gaya ng itinuturo ni Jesus, kundi sa karanasan ng buhay. Sa karanasan ng buhay, matatagpuan ang tunay na pagpapala at kaligayahan. Tulad na lang ng sinabi ni Jesus, gaya ng paghihirap, pagsubok, kagutuman, at dalamhati. Kaligayahan, pagsubok, kaligayahan, gutom. Tama ba kayo ng rinig? Opo, tama. Tama kayo ng rinig. Ibig sabihin ba nito, ang mga magagandang bagay, wala doon ang kapalaran? Ibig sabihin ba, dapat magdusa para lang palarin at maging masaya? Hindi po. Dahil regalo ang magagandang bagay ng Diyos. Kung ikaw ay makapag-abroad, regalo yan ng Diyos. Kung ikaw ay magkaroon ng magandang trabaho, regalo yan ng Diyos. Kung ikaw ay tumama sa loto, regalo rin sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay magkaroon ng kadate ngayong Valentine's Day, regalo rin yan ng Diyos. Pero ang sinasabi, hindi lang sa mga ito matatagpuan ang pagpapala. Hindi lang sa mga ito makukuha ang kaligayahan. Na para bang kapag wala ka nito, hindi ka na mapalad o hindi ka na magiging masaya. Hindi po ang mga ito ang ugat ng pagpapala o dahilan ng ating kaligayahan. Kaya nga, sinasabi ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa, kapag sa material o mga bagay sa mundo natin ikinakabit ang pagpapala at kasiyahan, para kang halaman na tumutubo sa ilang, sa lupaing tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Sa huli, walang mabuting mangyayari sa iyo. Sa makatuwid, kapag ikaw ay tumitingin sa material para lang maligayahan, kung ikaw ay naghahanap ng tao o lugar para maramdaman ang pagpapala, mababaw ang iyong pagtingin. Madaling mawala at hindi ka lalago. Pansinin nyo, yung mga may pera na, hanap pa rin ng hanap ng pera, bakit hindi tumitigil? Kasi
hindi naman talaga lumalago. Nagiging ganid lang. Yung iba, papalit-palit ng boyfriend o ng girlfriend. Bakit? Kasi wala naman talaga sa tao ang kaligayahan. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, ang tunay na pagpapala at kaligayahan ay makikita sa bawat karanasan. Dahil sa karanasan, natututo tayong magtiwala sa Diyos. Sa tuwing tayo'y malungkot, sa tuwing tayo'y nasasaktan, sa tuwing tayo'y nahihirapan, walang ibang susi kundi ang magtiwala sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng ating salmong responsoryo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Kaya't tandaan, hindi lahat ng pagsubok at dalamhati hirap ang hatid. Madalas, daan ito para makamit ang isang pagpapala na magdudulot sa buhay ng saya. Kung ikaw ay nalulungkot, nasasaktan, sinusubok, proseso lang yan. Pagdaanan mo, dahil daan lang yan para maabot mo ang kaligayahan. Sa lahat ng mga sinusubok, sabihin mo, isang araw, ako ay magiging masaya. At yan ang iyong pagpapala. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin, O Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin at aming sasambitin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magamtanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagdanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang mapatupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na nahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19,
Makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa katahimikan, tayo'y humingi ng pagpapala sa ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala sapagkat nariyan lagi para sa amin si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong
at sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Kamatayan man o buhay o ano pamang kinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Inihahaing mamatay tayong lahat araw-araw para kay Jesus na mahal, upang sarili niyang buhay ay sumaating lahat. Mapalad
ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.